Okay mga kapatid, yung panibagong pag-atake ng China ng water cannon mga tol ay hindi daw isang act of war. Sabing gano'n mga tol 'no. Hindi siya maituturing na act of war. Sabi ng NTF at West Philippine Sea, National Task Force for West Philippine Sea mga kapatid. So, posible nga mga kapatid na hindi talaga siya maituturing na act of war. Mamaya ipaliwanag natin kung bakit 'no. Pero ito, bibigyan natin 'to ng reaction video and commentary mula dito sa UNTV mga kapatid. Siyempre, ito ang ating source ng balita ngayon. So, wag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin 'to. This an act of war? We don't think so. No, this is just part of the cat and mouse game that China seems to be utilizing to further its own interest. Hindi maituturing na act of war ang pambobomba ng tubig ng China sa mga barko ng Pilipinas na nasa resupply mission sa Ayungin Shoal noong linggo. Kahit nakasakay sa isa sa mga supply boat si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Sa halip, ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, isa itong seryosong aksyon na nakapagpapataas ng tensyon sa riyon. Paliwanag naman ni AFP spokesperson Colonel Carlo Medel Aguilar, nakasakay sa Uniza May 1 vessel ang AFP Chief of Staff upang personal na makita ang ginagawang pambubuli ng China at ihatid ang mensahe ng Pangulo sa mga tropa na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. It was a regular RORO mission for us. Of course, there were contingencies prepared because of the presence of the Chief of Staff. But he was there to experience for himself, firsthand, what China is doing to our RORO mission. Dapat ipa-experience na rin yan kay Senator Robin. So eto mga kapatid, no, para sa China, hindi yan na pagsalakay, hindi yan na act of war. Kumbaga, hindi ito yung tipong pagdedeklara ng gera mga kapatid. Kasi ang ginagawa ng China is ang normal na ginagawa ng isang Coast Guard kapag may pumupunta o may pumapasok sa kinikilala nilang soberanya nila mga tol no. For example, halimbawa, ang Japan, 'di ba? Kapag ang China pumapasok doon sa exclusive economic zone ng Japan o sa soberanya ng Japan, hinahabol din sila ng Japan, 'di ba? Hinaharang sila, binabangga pa nga mga tol. So hindi act of war 'yon. Ang tawag doon is pagdepensa at pagprotekta sa iyong nasasakupan. So ngayon, bakit natin sinabing pagdepensa at pagprotekta sa iyong nasasakupan? Kasi nga tulad natin, ang China ay merong claim dito sa West Philippine Sea at tinitindigan nila, mahigpit na pinaninindigan nila na ang dagat na to ay kanila. Kaya ginagawa 'yun ng Coast Guard nila. Ngayon, tayo naman mga tol, may claim din tayo diyan, 'di ba? At pinaniniwalaan natin batay sa international law, international batas, 'di ba? Yung UNCLOS, at dahil meron tayong 2016 arbitral award, dapat ganun din yung ating ginagawa kasi para nga sa kanila hindi naman act of war 'yun eh. So anong iniisip nila? Anong ini-imagine ba nila? Bakit hindi nila magawa yan pabalik sa China? Kasi ang ayaw daw nila is baka pag ginawa natin yan pabalik sa China is magtaas ng tensyon at parang pinoprovoke na natin sila ng gera. Akala ko ba hindi act of war yung pangwa-water cannon? Di i-water cannon din natin sila pabalik, di ba? Total di naman pala act of war yun eh. Ang ginagawa lang natin is pagdepensa at pagprotekta dito sa ating mga nasasakupang tubig. Pero baliktad eh. Di ba? Lagi-lagi nating sinasabi kahit sa ibang mga reaction natin, dito mismo sa loob ng ating soberanya, tayo'y pinapalayas ng mga dayuhang barko, mga tol, no? At para naman doon sa dayuhang barko na nagpapalayas sa atin, kanila yung area na yan at normal lang na palayasin nila yung mga dayo. Tayo yung dayo, tayo yung foreign para sa kanila. So, kaninong paninindigan ang mas mangingibabaw? Yun na lang yung labanan mga tol. Yun talaga yung labanan dyan. Paninindigan ng China na binaback-upan ng sarili nilang claim o paninindigan ng Pilipinas na binaback-upan ng UNCLOS, binaback-upan ng international law, binaback-upan ng arbitral ruling award 2016. Ang daming bumaback up sa atin no?
Ang kulang na lang mga kapatid na bumack up sa atin, lakas ng loob. Sa totoo lang, yun na lang ang kulang na bumack up sa atin. No, so tuloy natin to. Ayon sa Philippine Coast Guard, umaga ng Linggo, December 10, nang mangyari ang water cannon incident ng China Coast Guard o CCG Vessel 5204 gamit ang tinatawag na Long Range Acoustic Devices o LRADs sa ML Kalayaan na kabilang sa supply boats papuntang Ayungin Shoal. Habang 4 na CCG vessels ang bumuntot at dumikit sa buong supply contingent. Bukod pa ito sa Chinese militia vessels na kasamang humaharang sa Philippine vessels. In total, the Philippine Coast Guard has documented the presence of all these Coast Guard vessels. There were 7 of them. This is the first time that we were able to see such numerous number of China Coast Guard vessels deployed to prevent the Philippine government in completing our supply operation in Ayungin Shoal. Papansin nyo, no, palala ng palala, no, yung ginagawa ng China, mga tol. Dati hinaharang lang, hinahabol lang, di ba? Ngayon talagang binobomba, mga tol. Magkasunod na araw, 2 araw na magkasunod yan. Yung una yun doon sa may Bajo de Masinloc, sa may Scarborough, di ba? Yung BFAR. Tinira nila ng water cannon. Kinabukasan, eto naman yung resupply boat natin sa Sierra Madre, BRP Sierra Madre, tinira din nila ng water cannon. At first time daw, sabing gano'n ni Commodore J. Tariela, na talagang sobrang dami. Iintayin pa ba natin na talagang as in na hindi na magtagumpay yung ating resupply mission at yung mga sundalo na nandoon sa outpost o sa BRP Sierra Madre is nakanganga na lang nag-iintay ng supply, wala nang dumating. Kasi nga tuluyan ng napilay o naharang na talaga ng China yung ginagawa nating resupply mission, mga tol. So hanggang kailan natin papayagan mangyari yan, mga tol, no? So tuloy natin ulit. Ang naturang insidente ay nagdulot ng sira ng makina ng ML Kalayaan. Dagdag ng BCG, ang Uniza May 1 naman ay binombahan rin ng tubig at malapit ng mabangga sa Chinese Coast Guard. Nako. Nababahala naman ang NSC official sa fake news o maling impormasyon na ipinakakalat ng China ukol sa insidente. Kapayan. China's claim that the small and wooden Uniza May 1 intentionally rammed a CCG vessel is the height of disinformation and fake news. It's akin to claiming that a tricycle intentionally rammed a Victory Liner bus on its way to Baguio. We express grave concern over the deliberate disinformation campaign being waged by Beijing using official channels. Engot na lang maniniwala to, no? Binigyan niya na nga ng example Binigyan ng example, tricycle, Victory Liner bus, mga tol. Tapos yung wooden bangka, laban doon sa malalaking CCG nila. Diba? Ang tindi ng mga tol, ang tindi ng disinformation nila. At yun ang gustong-gusto ng mga pro-China, mga tol. At yun ang paniniwalaan nila. Dahil sa 2 magkasunod na insidente ng panibagong pambubuli ng China noong weekend, papaaprubahan ng National Task Force for the West Philippine Sea kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong estratehiya kung papaano tutugon sa mga aksyon na ito ng China sa riyon. If the question is, will there be adjustments in our movements? Yes, as soon as the President approves the national strategy. Because the President himself is concerned. In his recent statement yesterday, he has expressed his deep concern and his commitment to these missions that we are undertaking. So in consonance with his policy direction, the national strategy has been prepared for the NTF-WPS for his appreciation. Samantala, bukod sa diplomatic protest, ipinatawag rin ng Department of Foreign Affairs si Chinese Ambassador Wang Xilian ukol sa insidente na ito sa West Philippine Sea. Ayon kay DFA spokesperson Maria Teresita Daza, pag-aaralan din nilang mabuti ang panawagan na ideklarang persona non grata ang Chinese Ambassador. It's something that will have to be seriously considered whether it merits to have an ambassador be considered a PNG. Because as I also want to express, PNG, when you do that, that is at a certain level already and there are both intended and unintended consequences. Ilang senador na rin ang nagpahayag ng pagkadismaya sa Chinese envoy dahil umano sa kawalan ng aksyon nito na mapahupa ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea.
Tinawag na walang puso ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang China kasunod ng magkakasunod na pag-atake sa civilian at humanitarian mission sa West Philippine Sea. Bunsod nito, hinikayat ni Senator Zubiri si Pangulong Marcos na pauwiin na ng China si Ambassador Silian. Samantala, iminungkahi rin ni Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones Chairperson Francis Tolentino na pauwiin na ng Pilipinas si Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan. Okay, so yun nga no, hindi nga maituturing na act of war yung ginagawa ng China. Ayon na rin mismo sa PCG at ayon na rin mismo sa atin. No, dahil nga ang ginagawa ng China sa mata nila mga tol ay illegal dahil kanila 'yan. 'Di ba? So halimbawa na lang sa atin, ganyanin natin ng China. Hindi tayo naghahamon ng gera sa kanila. Hindi natin sila ginegera. Ang ginagawa natin ay dinidepensahan lang natin yung ating bansa, yung ating soberanya, mga tol. Diba? Kaso nga, hindi natin nagagawa yon kasi unang-una, kulang tayo sa kakayanan. Diba? Tanggapin na natin yun, mga tol, kulang tayo sa kakayanan. Kaya ang iniisip na lang ng ating mga kinauukulan ay panibagong strategy kung paano makakaiwas, kung paano maiiwasan, at kung paano malilesen yung harassment at pambubuling ginagawa ng China. Sa ngayon, no, kailangan talaga natin pagtiyagaan. Wala tayo sa posisyon, mga tol, para pangunahan sila. Wala tayo sa posisyon para magbida-bida na, hindi, dapat ganito ginagawa niya, dapat ganyan na ginagawa niya. Wala tayo sa posisyon nun. Kumbaga, ang ginagawa lang natin ay nagre-reaction lang tayo, nagbibigay lang tayo ng commentary. Pero kung anong ikakabuti, sila nakakaalam niyan, mga tol. No, sa ngayon talagang tagapanood lang tayo, tagapagbigay ng komentaryo kung ano ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Pero mahalaga rin 'to mga ganitong bagay na na-expose para kayo mismo mga Pilipino maging vigilant kayo at hindi kayo basta-basta madadala sa mga sinasabi ng mga pro-China. Yung mga pilit na naglalapit sa puso ng mga Pilipino na magustuhan at mahalin palalo ang China. Alright? So hindi tayo galit sa lahi nila, mga tol, at malaking tulong ang kanilang mga produkto sa araw-araw nating buhay, pero pagdating sa usapang to iba, no? Iba. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo, mga kapatid, no? Comment ka na lang sa baba at pag-usapan natin 'yan sa comment section. Hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.